So muli, ito ang panghuli nating pangangaral sa Luke chapter 2. Natunghayan natin yung kapanganakan ni Jesus sa sabsaban sa earlier verses. Ipinangaral ng mga anghel sa mga shepherds yung kapanganakan ni Jesus. Yung mga shepherds, pumunta kala Joseph at Mary, winworship si Jesus. Pagkatapos noon, after 8 days, bumalik sila Mary sa si Joseph sa temple para tuliin si Jesus at para sa postpartum purification ni Mary. At doon nila natagpuan si Simeon saka si Prophet Anna. So yun yung mga previous na mga pangyayari at nag-jump 12 years old si Jesus nung nawawala si Jesus at natagpuan siya nila Mary at Joseph sa templo. At siya ay nakikipag-dialogo, nakikipag-table talk sa mga teachers doon sa temple. Now, nandito na tayo sa pinakahuli. Kinuha natin yung dalawang portion ng Luke 2, gitna at dulo, kung saan itinuturo yung nakatago at hindi nakasulat na buhay ni Jesus. Alam nyo, sobrang dami ng nakasulat sa Bible tungkol sa public ministry ng Panginoong Jesus. Si Jesus ay nangaral, siya ay nagpagaling, at siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pero alam nyo ba na yung mas maraming taon ni Jesus, yun ang hindi nakasulat. Yung nakasulat sa mga Biblia natin ay humigit kumulang 3 taon lang ng buong buhay ni Jesus. At dito sa Luke chapter 2, actually si Luke pa yung may sinabi tungkol doon sa nakatagong buhay ng Panginoong Jesus. Sa Matthew, hindi sinabi yan. After ng birth ni Christ, diretso na kaagad sa baptism with John the Baptist. Kay Apostle John, wala yon kasi kay Apostle John tungkol sa Diyos na nagkatawang tao, yung kanyang narration. Sa Mark, wala, diretso baptism agad. Sa Mark chapter 1. Dito sa Luke, at least kahit papaano may ipinakita sa atin ano yung itsura ng buhay ni Jesus bago siya nag-public ministry. Bago yung baptism niya, ng 30 years old siya, ano yung nangyari sa kalakhan, majority ng buhay ng Panginoong Jesus. Kaya alam nyo, tama si John, sa John 21 verse 25. Sabi niya doon, "Now, there are also many other things that Jesus did. Were every one of them were to be written, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written." Sabi ni Apostle John, kung isusulat yung lahat ng nangyari sa buong buhay ni Jesus at maraming mga ginawa niya, kulang yung buong mundo para isulat yung buhay ng Panginoong Jesus. At dito matatagpuan natin sa passage natin, verse 40, verse 51, yung silent years na yon. At yung silent years ng Panginoong Jesus, unrecorded years, ay nakakakiliti ng isipan natin at ng mga utak natin, ano ba talagang nangyari nung bata pa si Jesus, bago siya nag-minister sa public ministry niya. At isa to sa dahilan kung bakit may mga false New Testament books. May mga nagtatry na gumawa ng New Testament books na peke sa panahon or after ng mga apostles. Ang tawag sa kanila ay yung mga pseudeography. False New Testament books. Narinig niyo na mga Gospel of Thomas, Gospel of Peter, mga hindi totoong sulat ng apostles, mga nagpapanggap na sulat ng mga apostles. At isa sa pinupunan nila, isa sa sinusulat nila, ay itong nakatagong buhay ni Jesus. Kasi hindi nila maatim. Siguro nasa isip nila, ito na lang yung kulang doon sa Matthew, Mark, Luke, John. Pag sinulat namin ito, papaniwalaan to ng iba. For example, sa Gospel of Thomas, meron dong nakasulat, malito, hindi ito
inspired, ito ay peke. Nagsulat yung author nun, hindi si Thomas yon. Nagsulat yung author na between 5 to 12 years old daw si Jesus, ang dami niyang milagrong ginawa. Na isang Sabbath day daw, kumuha si Jesus, yung batang Jesus, ng alikabok at ginawa niyang ibon. At naging totoong ibon. Tapos meron pa siyang pinagaling nung bata siya. Etong mga ganitong klase ng panunulat ay sinusubukang punan kung saan tahimik yung Biblia. Kung saan walang nakasulat doon sa salita ng Diyos. Ang totoong pangyayari sa 30 years ng buhay ni Jesus ay nandito lang sa 2 verses na meron tayo. Verse 40 at verse 52. Yan lang. At ito lang ang alam natin. At ito yung totoong nangyari sa buhay ng Panginoong Jesus. Walang milagro, walang espesyal, walang ekstraordinaryo, walang publikong ministeryo. Actually, yung unang milagro ni Jesus ay yung ginawa niyang alak yung tubig sa Canaan. Very specific, sabi ni Apostle John sa John chapter 2, verse 11, this was his first sign. Buong buhay niya, unang-una to, na milagro niya. Ibig sabihin, sa kalakhan ng buhay niya, walang espesyal. Walang eventful na nangyari. Kaya ito yung sinabi ng Puritan na si John Trapp sa text natin. Sabi niya, where the scripture hath no tongue, we must have no ears. Kung hindi nakasulat, bakit natin pakikinggan? Nandun tayo sa nakasulat. Ano yung naisulat? Ano yung nakalagda? Ano yung inspired ng Panginoon? Sabi ng isang commentator, si Charles Simeon, sabi niya, there is little related of Him, kay Jesus, sa text na to gratify our curiosity. Hindi ito sasagutin ng lahat ng curiosity natin sa kung anong nangyari. But sabi niya, but it is enough to regulate our conduct. Sapat ito para turuan tayo kung paano mamuhay. Paano tayo magiging disipulo ng Panginoong Jesus, maging dito sa 30 taon na buhay niya. Kaya gaano man tayo ka-curious, dapat tayo ay masatisfy sa nakasulat. Dapat tayong magtiwala sa nakasulat. Dapat nating ituon yung kumpiyansa natin sa nakasulat. Pero hindi ibig sabihin na hindi nakasulat, walang laman itong 2 verses na to. Actually, hitik na hitik yung 2 verses na to, verse 40 at verse 52. Tinuturuan tayo dito na kumikilos ang Diyos ng malalim maging sa mga ordinaryong panahon. Sobrang tagal nung binuhay ni Jesus. 30 years, 3 dekada. 3 years lang yung public ministry niya. Pero dun sa 30 taon ng ordinaryong buhay, ginagamit yon ng Panginoon. Kaya yung katahimikan ng kasulatan ay intentional. Tinuturuan tayo sa ordinaryong araw na to, doon lumalago. Sa mga ordinaryong araw na to, doon tayo susunod. Doon sa ordinaryong mga araw na to, doon tayo dapat kakitaan ng pagiging tapat sa Kanya. Again, compare the 30 years of the ordinary life of Christ doon sa 3 years ng Kanyang public ministry. Dito siya lumago. Bago siya nagministeryo. At etong talata natin ang nagtuturo sa atin that God's most important work often happens quietly. Doon nangyayari yung pagkilos ng Panginoon. Ibig sabihin sa lahat ng dako ng buhay, sa lahat ng seasons ng buhay, lahat ng yan ay nasa ilalim ng redemption ng ating Panginoon. That's why that is our message for this afternoon. That the unrecorded life of Jesus is an encouragement to see every season of life as redeemed.
ang nililigtas ng Panginoon ay ang bawat yugto ng buhay ng isang mananampalataya. At may biyaya sa mga panahon na yon. Una, may biyaya sa bawat taon. There's grace for every age. And number 2, may biyaya sa mga ordinaryong araw. There is grace in uneventful days. Biyaya sa bawat edad at biyaya sa bawat ordinaryong mga panahon. Pansinin niyo yung verse 40 at 52. Sabi doon, and the child grew and became strong, filled with wisdom. 52. And Jesus increased in wisdom and in stature, in favor with God and with men. Paulit-ulit na sinasabi ni Luke yung growth language, yung lengguwahe ng paglago. He grew, he increased. Puro ito salita ng development. Sa verse 40, tungkol yan sa infancy ni Jesus hanggang sa boyhood. So mula 8 years old kasi doon siya tinuli, hanggang 12 years old kasi doon siya natagpuan sa templo. Verse 40, 12 years. Tapos, yung verse 52, mula 12 years old si Jesus hanggang 30. Around 30 years old yung Panginoong Hesukristo. Ilan yun? Tama ba yung math ko? 18? 12 hanggang 30 years old. Pero pinakita sa atin dito ni Luke na yung paglago ni Jesus ay holistic. No? Pag sinabi niya dyan na stature, physical yun. Lumaki si Jesus physically, tapos wisdom, lumago si Jesus mentally, at hindi lang yun intellectual, yun ay moral. Lumago siya sa discernment. Lumago siya sa kaisipan niya. Lumago rin siya sa kanyang relationships. He grew in favor with men. At lumago rin siya spiritually. Si Jesus ay nagmamature. He grew in favor with God. So napaka-balance ng paglaki ni Jesus. Physical, intellectual, relational, tapos spiritual. At yun lang yung alam natin sa buhay ni Jesus mula pagkabata hanggang bago siya ay baptize ni John. Yun lang alam natin. Anong alam natin? Siya ay isang tao na lumalago. Tao na nagde-develop. That is the summarized life of the Lord Jesus Christ. But alam natin ang Panginoong Jesus ay Diyos. Isa siyang Diyos na nagkatawang tao. At ang Diyos na nagkatawang tao ay humakbang sa bawat yugto ng buhay ng tao in every age for what? That is for the salvation of every age. You see, in the incarnation, Christ entered every age for the salvation of all ages. Kaya siya tumungtong sa bawat edad na yon sa kanyang pagkatao ay para ang bawat edad ay magkaroon ng kaligtasan. Para ang bawat edad ay magkaroon ng oportunidad sa usapin ng ebanghelyo. Yan ang lengguwahe ng scriptures pagdating sa development, maging servants ng Panginoon. Alam nyo, sa Old Testament, yan din ang sinabi kay Samuel. 1 Samuel 2:26. Si Samuel na judge, prophet, and priest. Si Samuel. Sabi doon sa 1 Samuel 2:26, now, the boy Samuel continued to grow both in stature and in favor with the Lord and also with man. Sipin niyo yun? Ano to? Foreshadowing kay Christ. Si Samuel. Pero hindi lang siya, maging si John the Baptist sa Luke 1, verse 80. Sabi kay John the Baptist ni Luke, and the child, John the Baptist, grew and became strong in spirit. Itong mga lingkod ng Diyos na to, sila ay mga totoong tao. At mga totoong tao na lumago, pinalago para sa ministeryo. At ganun din si Jesus. Siya ay totoong tao. Binigyan ng totoong pagiging tao para sa kanyang ministeryo
sa pagiging tagapagligtas niya. Pero may isang tanong ako nung inaaral ko to. Ang tanong ko sa sarili ko, habang inaaral ko to ay bakit si Christ, hindi siya dumating dito katulad nung unang Adan? Kasi yung unang Adan, nung ginawa siya ng Diyos, siya ay matanda na agad. Nung 1-year-old pa lang si Adam, adult na siya. Nung nilikha siya ng Diyos, kumuha ang Diyos ng lupa, alabok, at hiningahan, hindi siya baby. Hindi siya bata. Siya ay matanda na, adult na nung kinreate si Adam at si Eve. They are matured. Bakit si Christ, nung pagparito niya bilang ikalawang Adan, dumaan siya sa pagiging sanggol, pagkabata hanggang pagtanda? Isa lang ang maiisip nating sagot dito. Dahil kailangan niyang maging katulad natin para mailigtas tayo. Yung isang church father na si Gregory of Nazianzus, sabi niya, what Christ has not assumed, He has not healed. Hindi pwedeng iligtas ng Panginoon yung hindi siya naging. At dahil si Jesus ay naging bata, naging sanggol, naging bata, naging 10 years old, 12 years old, 25 years old, 30 years old, ang lahat ng mga edad. Walang pinipiling edad ang kaligtasan. Dahil iyon ay pinagdaanan ni Jesus, He can sympathize with every sinner. Kaya niyang makisimpatya sa bawat edad ng mga makasalanan. Siya ay totoong sumunod ng perpekto sa Diyos Ama sa bawat edad. Hindi siya sumunod sa Ama nung 30 years old siya lamang. Sumunod siya buong buhay niya sa Ama, and the Father was pleased with His Son. Sa totoo lang, in this sense, mas katulad pa tayo ni Jesus kaysa kay Adan. Hindi dumaan si Adan sa pagkabata. Pero ang Panginoong Jesus, dumaan siya katulad natin sa pagkabata. Isipin natin, Diyos na naging tunay na tao, sa kanyang pagiging Diyos, hindi siya lumalago. Hindi siya lumalaki. Hindi siya nagde-develop. That's a heresy. Kung paniniwalaan mo yan. Isang heresiya na paniwalaan ang Diyos ay nagbabago. Nagbabago ba ang Diyos? Pwede ba siyang matuto? Hindi. Hindi nagbabago ang Diyos. He is immutable. He is unchangeable. Pero sa pagiging tao ni Jesus, sa kanyang pagkuha ng pagiging tao, for our salvation, He became truly man. Totoong Diyos at totoong tao. Therefore, mga kapatid, anuman ang edad mo, paniwalaan mo na ang ebanghelyo ni Jesus ay kapaki-pakinabang at mahalaga at importante para sa iyo. In every age, the gospel of Jesus Christ is relevant to you. Alam mo kung bakit? Bakit mahalaga sa bawat edad yung ebanghelyo ni Jesus? Bakit ito relevant? Ang sagot ay dahil makasalanan tayo sa bawat edad. That's why. Sabi ni David sa Psalm, my mother conceived me in sin. Nung nasa loob tayo ng tiyan ng mga magulang natin, makasalanan na tayo. Nung ipinanganak tayo, makasalanan tayo. Nung tayo ay naging makukulit na 1 to 3 to 5 years old, makasalanan tayo. Nung tayo ay humantong na sa elementary days natin, boyhood, girlhood, makasalanan tayo. Nung teenager na tayo, ay sobra. Mas makasalanan tayo. Pero huwag niyong isipin na yun lang ang makasalanang face, no? Isipin nyo, hindi, mabait talaga ako. Face lang yung adolescence. No, it's not a face, it's a sin. No? Pero even after natin ng teenage years natin, naging young adult na tayo, alam nyo kung anong katangian pa rin natin? Makasalanan pa rin tayo. At nung nagtatrabaho na tayo, patrenta na tayo, trentahin na. Sa edad na 30, makasalanan tayo. At paparating ka na sa 40, makasalanan tayo. At papunta ka na sa senior,
makasalanan tayo, mga kapatid, walang edad na hindi tayo makasalanan. That's why the gospel of Christ, ang relevance nitong growth ni Jesus ay pinapakita na may kaligtasan sa bawat edad. At si Kristo yung kailangan natin sa bawat edad natin. In all of stages of life, Christ was the sinless and the perfectly obedient man. He is our Savior. Pero mabuting balita rin ito kasi sinasabi nito na hindi hadlang yung edad sa pagtanggap sa Ebanghelyo. Hindi mo pwedeng sabihin, bata pa ako o para dyan. No, it's for you. Mga bata, para sa iyo ang Ebanghelyo. Mga dalagita, binatilyo, para sa iyo ang Ebanghelyo. Sa atin na mga adult, para sa iyo ang Ebanghelyo. Wag mo ring sabihin, matanda na ako para dyan. Hindi, para sa iyo ang Ebanghelyo. Hindi hadlang ang edad para kilalanin mo si Hesukristo. Darating na yung bagong taon next year. This coming week, no? Tatanda na naman tayo. Hindi ko alam paano kayo nagbibilang ng edad eh. yung iba nagbibilang ng edad sa birthday nila. Pero sa totoo lang, araw-araw tumatanda tayo eh. At mayroon pang ibang cultures na kapag bagong taon, doon nadadagdag yung edad nila. I think sa Korean yata ganon. Hindi sila nagdadagdag ng age sa birthday. Nag-add sila ng age sa bagong taon. Ano man, tayo ay tatanda. Madadagdagan yung edad natin. At alam mo, sa pagdadagdag ng edad natin, si Kristo pa rin ang kailangan natin. In this coming year, sa 2026, it's a new year, but we need the same Christ. New year, but same Christ. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Dahil si Jesus ay tumuntong sa bawat edad para mismo sa kaligtasan ng bawat edad. Pangalawa, hindi lang may grace sa bawat edad, meron ding grace sa uneventful days. Isang tanong, nung binaptize ni John si Jesus, anong sinabi ng Diyos Ama tungkol kay Jesus? Sabi ng Diyos Ama sa kanyang 30 years old na nag-incarnate na anak, ang sinabi ng Ama, "This is my beloved Son with whom I am well pleased." Ito ang bugtong kong anak na tuwang-tuwa ako, kinalulugdan ko. Now, another question. Kasi 30 years old si Jesus nito eh. Sa Luke 3, verse 23, sa next page, sinabi doon na 30 years old si Jesus nito. Now, another question. Saan nasiyahan yung ama kay Jesus? Nasiyahan ba siya kay Jesus nung nagpabaptize lang siya mismo? Anong parte ng buhay ni Jesus na please yung Father? Ang sagot ay buong buhay niya. Ibig sabihin, yung silent years na yon, yung 30 years na ordinaryo, 30 years na walang ministry, public ministry, 30 years na hindi natin alam, pero sinabi lumago siya. Doon nasiyahan ang Ama. Doon na please ang Ama. Hindi pa nagpipreach si Jesus nito, nasiyahan na yung Ama sa kanya. Hindi pa nagpapagaling si Jesus nito. Nasiyahan yung Ama sa kanya. Wala pang mga tumutulig sa kanya. Wala pa siyang nilalabanan na mga maling turo publicly. Nasiyahan na yung Ama sa kanya. You see, yung pleasure ng Ama kay Jesus ay hindi lang sa one time na baptism niya. Nasiyahan ng Ama sa ordinaryo at nakatagong mga taon ni Jesus. The Father's affirmation is the affirmation of a life already lived in obedience. Siguro mas familiar kayo sa salitang time skip. Hindi yun bago. Dito pa lang, nag-time skip na si Luke.
12 years old, biglang 30 na. Sa years na yon, doon nasihan ng ama. Doon, nagkaroon ng pleasure yung ama. Anong ginagawa ni Jesus sa 30 years na yon? Pinasulyap lang tayo ng 12 years old niya, di ba? Pero ang ginagawa ni Jesus sa 30 years bago siya nag-public ministry, alam niyo ang ginawa niya? Ordinaryong buhay. Ordinaryong buhay pampamilya, sinusunod niya yung magulang niya. Ordinaryong synagogue worship, pupunta siya sa synagogue para mag-worship. Mga feasts, pupunta siya sa mga Passover, Feast of Booths. Siya'y nagtatrabaho. Mga tahimik, ordinaryo at hindi spectacular. Pero doon nasiyahan ang Ama. Doon napapurihan ang Diyos Ama. You see, if there is faithfulness, even in uneventful days, God is pleased. Ang Diyos ay nasisiyahan. Kung katulad nyo ako, nung bata pa ako, pag nanonood kami ng pelikula, ayaw namin yung puro usap. Pag nanonood ka ng pelikula, gusto mo, labanan agad. Gusto mo, nag-away agad, o nakikipaglaban sa mga kaaway. Pag nag-uusap, bakit mo may usap-usap pa? At kapag yung pelikula ay puro usap, para isang bata, boring yan. Gusto yung laban agad, yung mga exciting na mga parts. We don't care about the ordinary stories. We want action. At yan yung namamayani sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin, kailangan palaging exciting, palaging extraordinary, dapat palaging may ganap. But we as Christian must learn how to view the ordinary everyday life. Na maging ang mga ordinaryong panahon, mga routinary na panahon, ay instrumento ng Diyos. Isipin mo si Jesus, siya ay Diyos anak. Sa persona ni Kristo, siya ay pumasok sa tiyan ng isang birhen. Siya ay ipinagbuntis ng isang birhen, ipinanganak. Naging isang bata na sumuso sa kanyang nanay na kailangang turuang maglakad. Kailangang turuan ng abakada. Na nakaranas makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Makikita niyo mga bata kanina, ganon. Bakit ano yon? Ordinaryo yon. Naranasan ni Jesus yon. Naranasan niyang utusan siya ng magulang niya. Naranasan niyang hulmahin siya ng tatay niya para magtrabaho. Naranasan niya ang paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng bahay. Naranasan niya ang paglilinis ng bahay bilang isang bata at lumalaking bata. At naranasan niyang maging panganay. Dahil panganay siya. At naranasan niyang mamatayan ng tatay. Naranasan niya na siya ang maging responsable sa bayarin sa bahay. Actually, isa yan, no? Isa yan sa alam natin sa scriptures. Si Jesus, bago siya nag-ministry, siya ay karpentero. Karpentero siya. Hindi siya walang ginagawa for 30 years. Bigla na siya nag-ministry. Siya ay nagtrabaho. Siya ay kumita ng pera. Wala yung tatay niya. Mark chapter 6 verse 3. Sabi doon, is this not the carpenter, the son of Mary? Hindi ba siya yung karpentero? Anak ni Maria? Sa Matthew 13 verse 55, is this not the carpenter's son? Sa panahon kasi nila, yung tatay ang nagtuturo sa anak para magtrabaho. At kung ano yung trabaho ng tatay, yun yung magiging trabaho ng anak. Yung tatay ang nagtuturo sa kanya. Isipin niyo, si Jesus for 30 years, naranasan niya lahat ng to. Naranasan niya ang family life, naranasan niya ang synagogue worship, naranasan niya ang private prayer, private obedience sa Panginoon, sa kanyang Ama, at naranasan niya magtrabaho. Walang milagro, walang publikong pagtuturo, wala siyang traveling preaching,
just ordinary days. At anong sinabi? Sa baptism, naluwalhati yung Ama sa kanya. Naluwalhati yung Ama sa kanyang pagiging ordinaryong batang may pananampalataya. Sa kanyang pagkakarpentero, naluwalhati yung Ama. Sa kanyang pagbabayad ng bills, naluwalhati yung Ama. Sa kanyang pagiging responsable, naluwalhati yung Ama. At dyan tayo tinuturuan ng Ebanghelyo. Isipin nyo, si Jesus, napapurihan niya yung Ama sa everyday routines niya. Therefore, brothers, yung everyday routines natin na napaka-mundane, napaka-ordinaryo, napaka-paulit-ulit, therefore, since we are Christians, these days are not vanity. Hindi na natin ituturing yung mga ordinaryong araw-araw at paulit-ulit natin bilang vanity. Ang pagturing na natin dito ay God-pleasing. Naluluwalhati ang Ama dahil sa pag-mediate ni Christ sa akin. Dahil yun din yung nagluwalhati sa Ama nung siya ay nandito sa lupa. We are not just under the Son. We are now under the Son of God. And because we are under the Son of God, our everyday life, in our ordinary days, by faith, they are pleasing to God. Therefore, brothers, ang hamon sa atin ay maging faithful sa Diyos, maging sa unexciting seasons ng buhay natin. Seek to be faithful even in unexciting seasons to please God. Isipin mo ang isang Kristiyano nagigising sa isang Lunes, magtatrabaho, aalagaan yung pamilya niya, dadalo ng Sunday, tapos babalik ulit sa trabaho, tapos matutulog ulit, tapos gigising ulit, tapos kakain ulit, na parang walang nagbabago, hindi napapansin, walang excitement. Ang pwedeng maging tukso kay Kristiyano, napaka-unproductive naman ito. Ano to? Ganito ba? Brothers, but for 30 years, that was the life of Christ. You know, nangyari kay Jesus, yun ang buhay niya for 30 years. At anong sinabi ng Ama? Napapurihan ako. I was pleased. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Kaya mga magulang, mga nanay, mga mananampalataya, kapag naghuhugas ka na ng pinggan, kapag gising mo sa umaga, at yun ulit yung gagawin mo na trabaho. Kapag Lunes na naman, kapag yung trabaho mo ay paulit-ulit, alalahanin mo, hindi yan aksaya. Hindi yan sayang. Dahil kay Jesus, nasisiyahan ang Ama. Para saan mo ginagawa ang lahat ng yan? Para sa Diyos. Gawin mo yung ordinaryong pagpupunas ng lamesa, yung ordinaryong paghuhugas ng pinggan, yung ordinaryong pag-log-in mo na naman sa trabaho, yung routinary na pagpunta mo na naman sa palengke, mag-grocery ka na naman, buong buhay para sa kapurihan ng Ama. At sasabihin ng Ama, ako'y nasisiyahan sa kanilang pananampalataya. Habang ginagawa mo yan, huwag tayong ma-intimidate sa isang ordinaryong buhay. Huwag nating isipin ang kailangan palagi exciting, kailangan palagi eventful, kailangan palagi may nangyayari, kailangan palagi pasabog. No. You can please God. And at the end of the day, God can tell you, well done, my good and faithful servant. In your ordinary, mundane, and boring days. Hanapin natin ang katwiran sa ordinaryo. Ang mas kailangan ay ang consistency natin sa harapan ng Diyos. At dahil sa Ebanghelyo, mga kapatid, dahil sa Ebanghelyo,
maging yung mga ordinaryong araw natin ay hindi sayang. Hindi sayang. Now, syempre ngayong December, ang dami nangyayari. So, talaga, ito yung panahon na sobrang dami ng mga events, pero hintayin nyo yung January. Pagdating ng January, ang isang madalas sabihin ng mga kababayan natin ay bakit ang tagal ng January? Bakit kapag masaya, kapag may marami nangyayari, ang bilis? Pero kapag January na, parang ang tagal. Ang isang reason yan ay dahil dun sa December rush. Dahil kapag December, sobrang daming events. Sobrang daming mga pinagkakaabalahan. Pero pagbalik na ng January, balik na tayo sa ordinaryong routine. Tapos na ang Pasko, tapos na ang paputok, tapos na ang bigayan ng regalo, tapos na ang mga, hindi masasayang araw, tapos na yung mga celebrations. No? Balik ulit saan? By weekly, walang ganap. And brothers, it is exactly in these days, in these ordinary, boring, and not exciting days, these are avenues where you can be faithful to God. Dito mo pwedeng papurihan ng Panginoon sa mga hindi kapansin-pansing araw. Pag nag-family worship kami, kasi madalas wala naman nangyayari sa madalas araw. Pag nag-family worship kami, ang isa sa mga prayer namin sa bahay ay, Panginoon, salamat po sa ordinaryong araw. Sana naluwalhati ka, napapurihan ka sa ordinaryong araw na meron kami. These are exact avenues for you to be faithful to our God. Bilang pagtatapos, etong unrecorded years ng Panginoong Jesus, tinuturuan tayo na ang nililigtas ng Panginoon, ang nire-redeem niya ay ang bawat panahon at binibigyan ng dignidad maging ordinaryong mga katapatan. Ang katahimikan ng kasulatan sa pagkabata ni Jesus ay sumisigaw at nagtuturo sa atin na ang pagsunod ni Jesus ay buo, puno, at ang buong buhay niya. You see, si Jesus ay lumago dahil siya ay sumunod para sa atin. At dahil napapurihan niya ang Ama sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan. At nandun yung pag-asa natin sa pagsunod ni Jesus in Christ's perfect obedience. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa talata na ito. Alam namin, O Diyos, nakakapagbigay sa amin ito ng curiosity. Ano bang nangyari sa aming Panginoon? Perhaps ito ay magiging tanong namin sa kaluwalhatian. Pero, O Diyos, tulungan mo kami magkaroon ng pagtitiwala at kumpiyansa sa kung ano ang nakasulat. At sa nakasulat na ito, O Diyos, tulungan mo kami na makita na ito'y para sa kaligtasan namin. That Christ obeyed you for 30 years so that there will be salvation for us in our every age and even in our ordinary days. Maraming salamat po, aming Diyos, at hinihiling namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.